Day 6 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat di patapos ang Article 4 o reklamong grave threats, pinag-usapan na sa oral arguments kanina ang pagpapasabpina sa mga ebidensya sa Article 2 o reklamong unexplained wealth, gaya ng mga tax record at bank transaction ng bise at asawang si Attorney Mans Carpio. May report si Joseph Moro. It should be sent back to the BIR by tomorrow morning in the condition that it was received, meaning sealed. Isang linggo matapos si utos na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang mga kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte, mister na si Attorney Mans Carpio at kanilang mga negosyo, hiniling na ngayon ng prosecution panel na ipasabpina ng Senate Impeachment Court ang mga tax record, pati mga transaction record mula sa ilang bangko at mga report ng Anti-Money Laundering Council bilang ebidensya sa Article 2 ng impeachment complaint. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Punto ng prosecution, batay sa report ng AMLC, nagsimulang lumaki ang financial activity ng bise mula na magsilbing Vice Mayor ng Davao City noong 2007. Umabot pa raw yan sa 3 bilyong piso hanggang 2013. 2022 nang mahalal na Vice President si Duterte. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Saklaw rin anya ng impeachment court ang pagpapasabpina ng tax at bank records kahit pa may mga umiiral na batas sa bank secrecy at data privacy. Ipinaalala rin ng prosecution na ganito rin ang aksyon noon sa impeachment court ng isakdalang yumaong si dating Chief Justice Renato Corona. Kontra naman ang depensa, hindi nararapat na pati ang bank documents noong hindi pa siya bise ay nais gamiting ebidensya laban sa kanilang kliyente. Kung pagbibigyan ito, malalabag ang karapatan sa due process ng bise. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Gate ng depensa, confidential ang mga tax at bank record. At ang pagsiwalat sa mga yan ay paglabag sa saligang batas at ilang desisyon sa Korte Suprema, pati na sa Anti-Money Laundering Act, Tax Code, Bank Secrecy Law at iba pa. Malalabag din aniya ang karapatan ng mister ng bise bilang isang pribadong individual at hindi isang impeachable officer. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena, ang aming posisyon po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice. Pagkatapos naman ng isang oras na caucus ng senator judges, The senator judges agreed to study the matter more. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. matapos namang i-anunsyo ng prosekusyon kahapon na hindi na nila ihaharap bilang mga testigo sina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives, nagbawas sila ng 5 pang testigo kabilang ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office at mga taga-media. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Monday. Tuesday, Your Honor. Joseph Morong, GMA News.